we are now joined by Mr. Robin Ignacio, AVP for Traffic Operations at NLEX. Good morning, sir, and thank you for joining us here on Morning Matters. Good morning, ma'am, and good morning to our televiewers. Alright, sir, unang-una po, ano ba ang sitwasyon ngayon sa NLEX at hanggang saan na po aabot ang traffic sa northbound stretch? Yes, for the bridge repair is already ongoing po. At yun nga po, meron po tayong shoring, yung support na nilagay doon sa ilalim. So, 2 lanes needs to be closed pa rin po. And yung traffic queuing po natin is nandito po sa may Kawayan area. So, meron din po tayong implement na counterflow. And pag nag-implement po tayo ng counterflow, doon po nagkakaroon naman po ng pag-queuing po doon sa may southbound direction. So, binabalance na lang po natin yung flow. Comparing po nung first day na nagkaroon ng problema yung bridge, yung ating traffic so far ay mas maiksi na po ngayon kesa yung first day, the other day po, kung saan po ay talagang umaabot po hanggang Balintawak barrier yung tail end po natin. At sir, but as of this morning, do you already have data po kung gaano kabilis o gaano kabagal ay yung tinatakbo ng mga sasakyan dyan ngayon sa NLEX northbound? The average speed po ng slow-moving traffic natin is nasa 10 to 20 kph pa rin po, ma'am. Okay, so nabanggit nyo nga sir, lanes 2 and 3 in the northbound direction are temporarily closed habang ginagawa po itong Marilao Interchange Bridge. At sinabi nyo nga, posible nga magbukas ng counterflow lane o zipper lane sa southbound to ease the traffic. Kailan po ba yan may implement? Anong oras? Kasi Friday po ngayon sir, so expected mas maraming sasakyan ang dadaan sa NLEX. Yun po, ma'am, ang tinitingnan po kasi natin kung talagang hahaba pa po yung tail end ng ating northbound traffic. Tapos mas maiksi dito sa southbound, doon po kami nag-i-implement ng counterflow. So anong oras po siya bubuksan, sir? Is it open right now or what measures, ano ba yung criteria nun? Yes, ma'am. Meron lang pong naka-close na isang lane dito sa may southbound. So, pag open po yun, pwede na po namin implement. I think siguro in around 9 o'clock, ma-open po natin ulit. And Sir Robin, may mga repair din daw po na inaayos sa Marilao southbound. Tama po ba yun? So, ilang lanes lang ngayon ang nakabukas dyan? At gano'n na rin kahaba ang traffic build-up doon? Opo, yun nga po yung nabanggit ko na may isang lane na naka-close. Ginagawa during the night yun po, before pa po na ma-hit yung bridge. And so, po yun? kagabi, kailangan pong tapusin yung one lane na ginagawa dun sa southbound. And anytime from now, matatapos na po yung curing, so mabubuksan na po yung lane. So pag nabuksan po yung lane at iiksi yung traffic po natin dito sa southbound, which is nasa mga more than 2 kilometers po, magpapa-counterflow na po ulit tayo. Pwede na po natin ulit kunin yung one lane from southbound for northbound traffic. Okay, eto Sir Robin, ano ba yung clear timeline nyo sa pagsasaayos ng Marilao Interchange Bridge? Because NLEX management said you are eyeing within 2 to 3 weeks. Posible pa ba yun, sir, ma-expedite without compromising yung quality ng repairs, pati yung safety na rin ng mga motorista po? Yes, ma'am, that's the initial assessment of our engineers and the contractor. Pero tama po kayo, maaari itong mapapabilis kung yun po, identify naman na po yung gagawin. Like, they're going to cut po yung affected po, yung nasira na horizontal beams, 2 po yun, and then they're going to replace, so they have to re-weld it para, yun po, mapalitan po ito at maibalik po dun sa original strength po ng bridge. And sir, hindi naman po to, confident naman po kayo na hindi ito aabot ng Holy Week because alam naman natin po na pag Holy Week na, hundreds of thousands of vehicles ply this expressway. Yes, ma'am. Positive. We are very confident po na hindi po ito aabot ng Holy Week. And yun nga po, doon sa planning talaga, we ensure na talagang hindi aabot dahil magkakaroon ng mas malaking problema pagka umabot po sa Holy Week considering po yung volume ng ating mga motorista na nagbabakasyon. And sir, sa inyong pagtala, ilang oras po ba ang nadagdag ngayon sa travel time ng mga motorista na dumadaan sa NLEX?
Usually po pagka yung traffic natin ay halos umaabot po dito sa Balintawak, nadadagdagan ng more than 1 hour po yung ating travel time. Pero pagka ganito na nag-improve naman po compared nung first 2 days, maaring nasa mga madadagdagan na lang ng 30 minutes or even less than 30 minutes pagka ganyan po kaiksi yung ating traffic. Mhm. And Sir Robin, pag-usapan natin nga yung pagsaayos nga nitong Marilao Interchange Bridge. Kanino po ba talagang responsibilidad ang pagsasaayos nito? Because I understand this is not a property of NLEX or MPTC. In fact, it's a government property. Tama po ba yun? That's correct, ma'am. Yun nga lang po, we already have coordinations with DPWH. Actually, years back na po yun. And with the local government of Marilao. Pero yun, wala pa pong clear na identification kung kanino po yung bridge. But definitely, it's not the property of NLEX. But of course, if there's a problem like that happens, kailangan po talagang i-repair or i-address kaagad ni NLEX Corporation. And then, yun po, para po sa ating mga motorista. Oo nga, yun na nga sir, so hindi malinaw kung si DPWH po ba dapat mag-aayos, si Marilao LGU, but here is NLEX taking it upon itself na to fix the damage para lang bumalik ang operasyon sa normal. Pero nakausap na po ba ang DPWH or LGU? Will they also be contributing to the repair of this? O siguro ibabalik yung nagastos ng NLEX? Nakakausap naman po ang mga local government unit at saka yung DPWH, pero I'm not sure if there's an agreement like that na, pero definitely kailangan po maisaayos muna po yung tulay, and then after that maybe we can hold the discussion if meron pong ganyang pwedeng pag-usapan po. Pero sir, ito bang cost also will be shouldered by the truck driver or yung operator noon? Magkano po ba ang estimate damage dun sa tulay? Yun nga po, yung naka-hit na truck, the driver and the owner, yun po, nag-file po kami ng case. Actually, it's reckless imprudence resulting in damage to property. So meron talaga silang sasagutin na amount, yung amount ng pag-repair ng bridge. And I'm not quite sure po dun sa amount. It runs in millions of pesos, of course. So, yun po yung ma-recover natin if ever dun sa truck driver and the truck owner. But the thing is, yun pong additional expenses natin in terms of yung mga additional traffic management, more so yung ngayon na-incur na inconvenience sa ating mga motorista ay yun po yung mahirap ng i-quantify. Oo, talaga na mga malaki yung inconvenience na naidulot nito, sir, pero marami rin po nga nagtataka, paano nga po ba nakalusot ang truck na ito dyan sa NLEX kung ang sinasabing taas niya ay 4.9 meters high, pero yung vertical clearance lang po ng Marilao Bridge ay 4.2, tama po ba? 4.5 actually, ma'am, but we are 4.5, allowing okay. 4.27 only kasi, para yung play nung truck, kung medyo tumatalbog while running ay ma-ensure natin na it will not hit the bridge. So, yun po sa question na kung paano po nakalusot, yun nga po is it is an unfortunate situation na meron naman po kami mga teams dun sa pinasukan na toll plaza, dun sa may karuhan. Nagbabantay dun mga overhigh trucks, Unfortunately nga itong truck na to, while our teams are busy measuring yung other trucks, kasi maraming trucks po pumapasok dun sa area, yun po, lumusot po siya dun sa hindi lane ng pang-truck, dun sa pang class 1 lane. So, talagang hindi na po nakita ng ating mga teams at tumuloy-tuloy po siya hanggang sa nakarating nga po dun sa Marilao. Kaya tumama rin po talaga, Kasi kung 4.9 meters na naman yung Yes, taas ma'am. po niya, napakalayo po nun nasa allowed na vertical clearance. But sir, you also have... 4.27 po. Yes, ma'am. Oo. So, but sir, you also have the driver saying na inassume daw kasi niya na pare-pareho lang naman daw yung vertical clearance ng lahat ng mga bridge. Kaya akala niya, kaya confident daw siya, nalulusot din daw siya dito sa Marilao. Sir, iba-iba po ba ang vertical clearance nga ng mga... Go ahead, sir. Yes, ma'am. May pagkakaibang konti yung vertical clearance and
as a background po, NLEX is an old expressway. So yung ating mga bridges crossing the expressway talagang medyo mas mababa compared po dun sa mga bridges constructed after 2000 wherein bago na yung civil code po ng DPWH na mas matataas na po yung requirement ng vertical clearance. So yung pong sinasabi niya magkakaiba, meron naman po talagang pagkakaibang mali konti yung mga bridges dito pero mas mababa lang. And yun nga po, isa itong Marilao Bridge sa mga pinakamababa yung vertical clearance. And I think makikita naman po talaga ng mga drivers, mga truck owners pag dumadaan sila dito sa NLEX, nakalagay po talaga 4.27 even at the entries. And also at the median, meron po kaming mga signages kilometers away from the bridge. Meron po tayong signages na 4.27 meters lang yung maximum height. Okay, so sir, in light of this incident already happening and causing inconvenience already to several motorists, ano po ba yung additional measures na iniisip po ng NLEX to avoid this incident from happening again? Ang tanong ko rin po dyan, is there technology po ba para ma-detect yung height para mas maging smooth yung process ng kanilang pagpasok sa mga tollway plaza? Actually, for the mentioned toll plaza na yung Karuhatan po, for the truck lanes, identified truck lanes, meron po kaming system po talaga na height detector na nakalagay doon. Na kung mas mataas po siya ng 4.27 meters, mag-a-alarm yung system. Meron po siyang audible as well as yung light na matitrigger pagka higher than 4.27 siya. Yun nga lang, unfortunately, hindi doon dumaan yung truck. So, what we did right after that is talagang naglagay na po tayo ng mga gantry ulit doon sa mga lanes na hindi dapat dadaanan ng mga trucks. Kaya pagka sila ay magpupumilit pong pumasok, ang mangyari po, aksidente pa rin po dahil yung gantries na yun yung mahihit po nila. So, mainam po talaga, napakalaking contribution po yung cooperation ng mga truck owners as well as yung mga drivers na tingnan yung ating mga ini-implement dito sa NLEX at yun, para maiwasan po yung mga aksidente. Kasi kahit maglagay po tayo ng ganyan at ma-aksidente po sila, aberya pa rin po yun at yun nga po, hindi po natin talaga gusto magkaroon ng aksidente. So moving forward, sir, strictly, lahat ng mga truck ngayon ay pwede lamang dumaan sa truck lane sa mga toll plaza? Yes, ma'am. Yun po yung implement po natin. And yung pang class 1 lanes, lalagyan po namin ng gantry lower than po yung sa 4.27 para ma-ensure na class 1 or yung mga sedan lang po yung makakadaan. And okay, sir, well, in light of already the repairs being done dito nga sa Marilao Interchange Bridge, ano yung mga alternate routes? Magbubukas pa ba ng alternate routes for motorists to ease the congestion dito sa NLEX? Oh, yes, ma'am. Aside from yung implementation natin ng counterflow from time to time when we are allowed by the traffic volume at the other direction, meron po kaming pinost sa aming social media na alternative routes at meron pong pagpa northbound, meron po yung they can take MacArthur and then turn right towards Bocaue bypass road. And then accessing through Ciudad de Victoria interchange, pwede po sila pumasok ulit sa northbound entry. Or they can take po yung Bocaue interchange. Bocaue interchange from MacArthur, then pwede po silang pumasok po ng northbound entry. And for the southbound naman po, they can exit as early as Bocaue interchange southbound, then towards MacArthur. And if they want to come back to NLEX, they can take towards Maykawayan area. Or the other alternate is they can take Ciudad de Victoria interchange exit southbound towards MacArthur and back to NLEX through Maykawayan area. Or they can go straight na po through MacArthur and then sa may monumento na po sila mag-access ng EDSA. Ayan talaga nga para mas maiging maplano ng mga motorista ang kanilang biyahe bago pa sila dumaan dyan sa NLEX. Pero ito sir, pahuling tanong na lang po, ano po ang mensahe nyo sa publiko, sa mga motorista nga naabala po nitong insidenteng ito? Opo, yun po, talagang humihingi po kami ng paumanhin. Bagamat hindi naman natin talaga kagustuhan na may mangyaring to, nararamdaman po natin talaga yung
dulot na perwisyo nitong bumanggang truck dito sa Marilao. So sa ating mga motorista, yun po, kaunting tiyaga na lang po at matatapos yun po yung bridge, babalik na po tayo sa normal. At para naman po dun sa mga truck operators and drivers, sana po sundin po yung mga nilalagay naming mga maximum height at saka yung ating traffic rules and regulations dito sa NLEX para maiwasan po ito. Kasi sila din po ay mapiperwiso pero yun nga po, nadamay pa po yung karamihan ng ating mga motorista dito sa NLEX. So pasensya na po at maraming salamat po. Alright, maraming salamat din po. That was the AVP for Traffic Operations at NLEX, Mr. Robin Ignacio. Maraming salamat po.